Si Cry Andre ang leader ng pinakamalakas na clan sa buong mundo na tinatawag na The Grieving Soul. Kilala siya sa talino at kapangyarihan, kaya't marami ang humahanga sa kanya. Pero sa totoo lang, isa siyang mahina at gusto lang talagang makahanap ng paraan para makapag-quit. Makikita natin si Cry na nakapila sa isang clan meeting para sa mga treasure hunter. Halata sa mukha niya na ayaw niyang nandoon, pero wala siyang choice. Sa mundong ito, ang mga treasure hunters ay parang mga celebrity dahil sila ang nag-e-explore ng mga treasure vaults sa iba't ibang parte ng mundo at humaharap sa delikadong mga phantoms, walang health insurance pa. Delikado ang trabaho, pero dahil sa pangako ng fame at kayamanan, taon-taon maraming nagiging treasure hunters. Karamihan sa kanila ay sumasali sa mga clan gaya ng First Steps, isa sa mga pinakakilala sa kapital. Binubuo ito ng iba't ibang party na nagtutulungan para mapadali ang misyon. Ang dami ng tao sa event na ito ay dahil, kung hindi ka Jinwoo, mahirap magtagumpay bilang solo hunter. Tahimik lang si Cry, sinusubukang tapusin ang lahat ng ito nang hindi napapansin. Pero bigla, may babaeng nasa likuran niya na nagsimulang makipag-usap. Tinanong siya kung sasali rin ba siya sa isang party. Sinubukan ni Cry ang deadma mode, nagbabaka sakali na titigil ito kapag inignore niya. Pero bago pa siya makatakbo, nasa harap na ang babae at nagpapakilala. Ang pangalan niya ay Ruda, isang level 3 hunter, nakangiti siyang iniabot ang kamay kay Cry, pero tinanggihan ito ng lalaki at hindi nakipagkamay. Bagamat tumanggi si Cry makipagkamay kay Ruda, nagpakilala pa rin siya at binanggit ang pangalan niya. Medyo nadismaya si Ruda, pero mabilis siyang nakabangon at ipinagpatuloy ang kwento niya. Ayon sa kanya, solo hunter siya noon, pero nang matagpuan niya ang isang vault na tinatawag na White Wolf Den, hindi niya ito nakayang harapin mag-isa. Kaya't napilitan siyang pumunta rito para sumali sa isang party. Habang nagkukwento si Ruda, biglang bumaling ang lalaking nasa unahan nila. Sinabihan nito si Ruda na hindi pa siya handa para sa mga vault na kasing delikado ng White Wolf Den, lalo na't level 3 pa lang siya. Tinawag pa siya nitong amateur, na para bang wala siyang alam kumpara sa mga professional hunters. Habang umiinit ang usapan, nag-aalangan na si Cry at naisip na sana hindi na lang siya pumunta. Sa sobrang inis, hinugot ni Ruda ang kanyang mga knives at handang umatake, pero bago siya makagawa ng anumang aksyon, dumating ang isang guard at pinaalalahanan siyang hindi ito ang streets of London. Kung magpapatuloy siya, posibleng maban siya mula sa clan meeting. Humingi ng paumanhin si Ruda at ibinalik ang kanyang mga kutsilyo, habang si Cry naman ay nagkunwaring hindi siya bahagi ng eksena. Pagkalipas ng ilang minuto, nakapasok na rin si Cry sa meeting kasama si Ruda, dahil siya lang ang kakilala nito. Namangha si Ruda sa dami ng malalakas na hunters at medyo na-overwhelmed sa kakaibang atmosphere. Tinanong niya si Cry kung ilang beses na itong nakapunta dito, at sinabi ni Cry na ito na ang ikalimang beses niya. Napailing si Ruda at inisip na baka hindi magaling si Cry dahil kailangan niyang bumalik ng paulit-ulit. Napansin ni Ruda ang isang grupo na may mag-agarang damit sa kabilang dulo ng silid. Tinanong niya si Cry tungkol dito, at ipinaliwanag niya na ang grupong iyon ay ang Ark Brave, ang pinakamalakas na party sa recruitment event na ito. Nagawa ng grupo nilang 6 na tapusin ang isang level 7 vault, kaya sila ay labis na nirerespeto. Kung sakaling ma-recruit ka ng leader nilang si Ark Roden, halos garantisadong maganda ang magiging career mo bilang hunter, bagamat napakapihikan nito sa pagpili ng mga miyembro. Habang patuloy ang pag-uusap, biglang bumalik ang lalaking nakipagtalo kay Ruda kanina. Sinabi niya na siya na ang magpapaliwanag tungkol sa empty desk na napansin nila. Hindi interesado si Ruda sa tulong niya, pero ipinaliwanag pa rin ito na ang desk na iyon ay para sa Greers, ang party na nagtatag ng clan. Ang Greers ay grupo ng mga kabataan na nakilala sa kapital bilang The Grieving Souls. Ngunit ang hindi alam ng iba, ang legendary party na ito ay mga kaibigan ni Cry noong kabataan niya. Habang patuloy ang usapan, may isang batang hunter na dumating, inis dahil wala pa ang The Grieving Souls. Pinangarap niyang maging pinakamatinding hunter at nais lamang sumali sa nasabing grupo. Amused si Cry sa bata, pero si Ruda ay hindi makapagsalita dahil mas mataas ang level ng bata kumpara sa kanya. Biglang sumulpot si Tino, isang hunter na tila handang patumbahin ng red-haired kid dahil sa pagyayabang nito.
Sinubukan ng partner ni Tino na pakalmayin siya, pero mukhang wala ng atrasan. Sa sobrang inis ni Cry, niyaya niya si Ruda na lumabas bago pa magkaroon ng malaking gulo. Pero bago pa makalabas, nakilala ni Tino ang presensya ni Cry. Sa isang iglap, nakalimutan ni Tino ang laban at dumiretso sa kanya. Nagulat si Cry nang bigla siyang atakehin ni Tino, kaya napaatras siya. Biglang napatigil si Tino at sabik na tumawag, "Master." Kinabahan siya at agad na nagtanong kung nakita ni Cry ang pagwala niya ng temper kanina. Kasunod noon, dumating si Ark at masayang binati si Cry, sinasabing matagal na siyang naghihintay dahil hindi nila masisimulan ang clan meeting kung wala si Cry, na siyang clan master at leader ng Grieving Souls. Nagulat ang lahat nang hindi pa nakakakilala sa kanya. Ibig sabihin, si Cry pala ang pinakamahalagang tao sa event. Pero sa sobrang dami ng items yung nakuha niya, gusto na lang talaga niyang umuwi. Ilang taon na ang nakalilipas nang unang dumating si Cry at ang kanyang mga kababatang kaibigan sa kapital, mabilis nilang nalinis ang lahat ng beginner vaults. Pero ang problema, wala talagang ideya si Cry sa ginagawa niya. Minsan, muntik na siyang kainin ng isang monster, pero nasagip siya ng mga kasama. Ang akala nila, sinadya ni Cry na pabayaan ang sarili bilang pain, pero ang totoo, muntik na talaga siyang lamunin. Habang ang iba ay may pangarap maging tanyag na hunters, si Cry ay isang simpleng tao lamang. Alam niyang darating ang araw na magiging pabigat lang siya sa team, kaya nagpasya siyang umalis bago siya kamuhian ng mga kaibigan. Pero sa halip na payagan siyang mag-quit, ginawa pa siyang leader ng grupo. Kaya siya ngayon ang leader ng mga tunay na gifted hunters na kababata niya, kahit gusto na lang niyang magretiro. Sina Ruda at Greg ay hindi makapaniwala na ang kausap nila kanina pa ay ang mismong clan master. Habang nakaupo si Cry, lumapit si Ark at nagtanong kung sinadya ba niyang dumating ng late para obserbahan ang crowd. Itinanggi ito ni Cry at sinabing overslept lang siya, pero kumbinsido si Ark na sinadya niya ito. Kahit anong paliwanag ni Cry, laging maling interpretasyon ang nakukuha niya, at mas nagmumukha pa siyang magaling sa mata ng iba. Hindi rin gusto ni Tio kung gaano kalapit si Ark kay Cry, kaya gusto niyang paalisin si Ark sa clan. Pero syempre, hindi ito gagawin ni Cry. Si Tino, isang level 4 hunter at apprentice ni Liz, isa sa mga kaibigan ni Cry, ay madalas nakasama ni Cry. Tinanong ni Ark si Cry kung may naisip ba siyang mga kandidato para sa recruitment. Bagamat hindi naman kailangan ng bagong miyembro, sinamantala ni Cry ang pagkakataon at tinanong si Ark kung seryoso ba itong tatanggap ng mga rekomendasyon niya. Nang sabihin ni Ark na kahit sino ang piliin ni Cry ay tatanggapin niya, nagulat ang lahat. Pinigilan ng Vice Captain si Ark mula sa padalos-dalos na desisyon, pero tinapos ito ni Ark, sinasabing karapat-dapat ang sino mang piliin ni Cry. Biglang namula si Tino, iniisip na baka siya ang irekomenda ni Ark. Pero conflicted siya dahil ayaw rin niya kay Ark, kaya hindi sigurado kung tatanggapin niya ang alok. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas ang bata kanina, si Gilbert, na handang magmakaawa kung kinakailangan para lang matanggap ni Cry. Sinusubukan ni Cry isipin kung magandang pagpipilian ba si Gilbert, pero mabilis siyang sumuko dahil terrible judge of character siya. Sa huli, ipinasa niya ang desisyon sa pure luck at sinabi kay Gilbert na i-recommend niya ito, pero may isang kondisyon. Bilang isang hunter, ang pinakamahalagang bagay ay siguraduhing lagi kang panalo. Kung kulang ka sa lakas, mapapahamak mo lang ang mga kasama mo. Kaya't gusto ni Cry na patunayan ni Gilbert na kaya niyang manalo sa lahat ng laban. Simula nang maging hunter si Cry, hindi pa siya natatalo kahit kailan, pero totoo rin na wala pa siyang totoong laban kahit minsan. Inalis ni Cry ang isa sa kanyang ring artifacts at inihayag sa lahat. Ang unang hunter na makapagdala ng singsing na ito kay Ark ay agad na tatanggapin sa kanyang party. Pagkasabi niyon, hinagis ni Cry ang singsing sa gitna ng kaguluhan at nanood habang unti-unting sumiklab ang gulo. Agad na nakuha ni Gilbert ang singsing, pero hindi iyon nagtagal. Sa isang iglap, bumagsak si Tino mula sa taas at sinapak siya ng malakas, kaya tumilapon siya sa kabilang dulo ng silid. Malamang, kailangan na ni Gilbert ng doktor, pero walang may pakialam dahil abala ang lahat sa paghahabol sa singsing na gumugulong nasa sahig. Nag-aatubili ang mga hunters noong una, pero di nagtagal, nagkagulo na silang lahat. Samantala,
Tahimik na nagpaalam si Cry, kahit nasa Siren na ang bar dahil sa away, sinabi niyang hindi na iyon problema niya at umuwi. Ngunit kinabukasan, naging problema niya ito nang umabot sa front page news ang bar fight. Tuluyan nang nawasak ang bar dahil sa gulo, pero maswerte namang walang nadamay na sibilyan. Dahil sa mga nangyari, sinabi ni Eva kay Cry na ang Explorers Association ay nais makipagpulong sa kanya. Alam na agad ni Cry na sermonan na naman ito, nang tanungin niya kung paano tinanggap ni Ark ang balita, sinabi ni Eva na natawa lang si Ark at hindi naman nagalit. Dahil sa magandang mood ni Ark, naisip ni Cry na ipadala sa kanya ang bill ng repairs sa bar at i-assign din sa kanya ang meeting. Pero sinabi ni Eva na para kay Cry lang talaga ang meeting, kaya't wala siyang ligtas kahit ano pa ang gawin niya. Kahit ay ignore niya, si Gar, ang manager ng association, ay siguradong hahabulin siya. Kaya't napilitan si Cry na pumunta, pero dala niya ang kanyang secret weapon, para mabilis matapos ang lahat, ang pagluhod at paghingi ng paumanhin. Paliwanag ni Cry, nasira lang naman ang bar at nabayaran na ang may-ari para sa repairs, kaya't wala ng problema. Wala pang pagkakataon si Gar na sermonan siya, pero matapos makita si Cry na nagsosorry, napagpasyahan nitong palampasin na lang muna iyon. Kahit walang formal complaints, kailangan pa rin ni Cry managot. Kaya, inassign siya ni Gar sa isang quest na wala siyang karapatang tanggihan. Sa dami ng quest sa association, may mga quests na sobrang hirap o sobrang baba ng bayad na ayaw kunin ng ibang hunters. Tinatawag ng mga hunter ang mga ito na chores, at talagang ayaw ni Cry mapunta sa ganoong quest. Nagpanggap si Cry na masyado siyang importante para bigyan ng chore, pero hindi siya pinalampas ni Gar. Kaya't pinilit siyang pumili ng quest, binuklat ni Cry ang quest book at hinanap ang pinakamadali. Ang pinakamababang level na nakita niya ay level 3, kaya iyon ang kinuha niya. Plano niyang ipasa ang trabaho kay Ark, pero nalaman niyang wala ito dahil nasa isang meeting kasama ang mga nobles. Nang bumalik si Cry sa bar, napansin niyang suot ni Tino ang singsing na ipinahagis niya kahapon. Ibig sabihin, si Tino ang nanalo sa laro, ngunit, binaliwala na iyon ni Cry at tinanong siya kung libre ba siya ngayon. Sa sandaling iyon, natuwa si Tino dahil inakala niyang iimbitahan siya ni Cry sa isang date. Pero nadismaya siya nang sabihin ni Cry na mayroon siyang quest para sa kanya. Agad na tumakbo si Tino para makatakas, ngunit kahit mabilis siya, may paraan si Cry para habulin siya. Tinawag niya ang kanyang chain dog na si Silver at inutusan itong hulihin si Tino. Sa ilang sandali, nakatali na si Tino sa isang upuan para pag-usapan ng quest. Pakiramdam ni Tino ay pinagtaksilan siya, akala niya, date ang pag-uusapan nila, pero sa halip, pinilit siya ni Cry na tanggapin ang isang crappy quest mag-isa. Tinanong ni Cry kung ang problema ba ay dahil ayaw ni Tino na gawin ito ng solo. Sinabi naman ni Tino na okay lang sa kanya, kung sasama si Cry. Subalit, ayaw ni Cry magtrabaho, kaya inutusan niya si Tino na isama na lang ang mga hunters na nakilala nila kahapon. 6 na taon na ang nakalipas nang unang dumating si Cry at ang kanyang party sa kapital. Nang malapit na silang pumasok sa association para magparehistro bilang hunters, biglang nagdalawang isip si Cry. Sinabihan siya ni Luke na huwag nang masyadong mag-alala, dahil siya mismo ang nagsuggest na maging pinakamahusay na hunters sa kapital. Pero hindi naman lakas ng mga kasama niya ang inaalala ni Cry, alam niyang siya lang ang magiging pabigat. Tinawanan lang ni Luke ang takot ni Cry at nagdeklara sa harap ng lahat, "Ako ang pinakamalakas na swordsman sa mundo." Sinundan siya ni Liz, na nagpakilala naman bilang pinakamalakas na thief sa mundo. Wala nang atrasan pagkatapos ng ganoong engranding entrance, kaya't nilapitan ni Cry ang receptionist para irehistro ang party nila. Sa loob-loob niya, gusto niyang pagsisihan ng lahat ang pagpili sa kanya bilang leader, kaya't pinili niya ang isang madilim at edgy na pangalan para sa kanilang party, Grieving Soul. Akala niya, tatanggihan nila ang pangalan, pero nagustuhan pa ito ng lahat. Sa huli, wala na siyang nagawa, bumalik sa kasalukuyan, nagpatawag si Cry ng meeting para ipasa ang trabaho sa iba. Hindi pa rin makapaniwala si Greg na si Cry nga ang guild master ng Grieving Souls at ang kilalang Thousand Tricks. Sa association, ang mga hunters na nakakamit ng mataas na antas ng prestihiyo ay binibigyan ng special titles at nagiging celebrity. Sa kabila ng itsura ni Cry na para bang hindi siya nagta-training, binansagan siya ng Thousand Tricks dahil sa mga pagkakaintindi ng iba sa kanya.
Hindi makapaniwala si Gilbert na si Cry nga ang pinakamatindi sa kapital. Agad siyang tinawag na mahina ni Tino, sinabing wala siyang kakayahang intindihin ang tunay na lakas ni Cry. Sa totoo lang, wala ring ideya si Cry kung anong lakas ang tinutukoy ni Tino, ang pagkilala sa kanya ay dahil lang sa mga kaibigan niyang palaging pinupuri siya. Tinanong ni Cry sina Gilbert at ang iba kung tatanggapin nila ang quest, pero tumanggi si Gilbert. Ayaw niyang tanggapin ang anumang misyon mula kay Cry dahil hindi pa rin siya kumbinsidong siya ang pinakamalakas sa lungsod. Sinubukang pigilan ni Greg si Gilbert, dahil baka kung magalit si Cry ay may mangyari sa kanila. Pero binaliwala ni Gilbert iyon at sinundot pa ang ilong ni Greg, walang pakialam sa maaaring kahinatnan ng kanyang mga aksyon. Dahil ayaw ni Gilbert makilahok, sumuko na lang si Cry at lumipat kay Greg, na masayang tinanggap ang request niya. Ang huling kailangan nilang kumbinsihin ay si Ruda. Dahil ang quest ay magaganap sa Wolf Den, na dating sinusubukang i-clear ni Ruda, naisip ni Cry na perpekto ito para sa kanya. Bagaman hindi masaya si Ruda sa kanyang mga kasama, pumayag pa rin siyang sumali. Masaya si Cry sa narinig at sinabi kay Tino na kung kailangan pa niya ng tulong, pwede siyang magtanong sa iba pang miyembro ng clan. Nagmakaawa si Tino na sumama rin si Cry sa kanila, pero mabilis siyang tinanggihan ni Cry. Nang ayos na ang lahat, tumalikod si Cry para umalis, pero hindi natuwa si Gilbert na iniiwasan lang siya. Kaya't hinamon niya si Cry sa isang duel, kung matatalo siya, sasali siya sa team. Ayaw ni Cry sa mga hamon, kaya't naisip niya ang simpleng solusyon, Tino ang lalaban para sa kanya. Walang problema kay Tino, lalo na't galit pa rin siya kay Gilbert dahil sa pag-insulto sa kanyang master. Ginamit niya rin ang pagkakataon na ipakita kay Cry kung gaano siya ka-flexible, kasama na ang ilang superb camera angles habang nag-aasinta. Bagaman napuruhan si Gilbert kahapon, sinabi niyang nadali lang siya dahil hindi siya handa noon, at ngayong handa na siya, hinding-hindi na siya matatalo. Dagdag pa niya, kapag tinalo niya si Tino, si Cry naman ang susunod niyang haharapin. Naiinis na si Cry, wala siyang balak makipaglaban kahit kanino sa araw na iyon. Sinabihan niya si Gilbert na pareho lang sila ni Tino na level 4, pero may karanasan si Tino sa solo missions at madalas nakikipaglaban sa mga tao. Sumagot si Tino na wala siyang balak matalo sa isang tulad ni Gilbert at, para ipakita ang kanyang tapang, inihulog niya ang kanyang mga armas sa sahig. Nabahala sina Ruda at Greg, kahit mas malakas si Tino, mahirap lumaban ng walang sandata. Sa normal na sitwasyon, tiyak na mananalo si Tino dahil sa karanasan niya. Ngunit may alas si Gilbert, ang kanyang peroral flame sword. Sa tamang paggamit, pwede nitong baligtarin ang laban. Pero nagkamali si Gilbert, itinapon din niya ang kanyang espada para makipaglaban ng patas kay Tino. Isang desisyong walang duda na mali, pero ayaw niyang palamunin ng pride. Alam ni Tino na sigurado na ang panalo niya, kaya't sinabi niya na pagkatapos ng laban, gusto niyang kumain ng ice cream kasama si Cry. Nagsimula na ang laban, dumiretso si Tino at sumugod kay Gilbert. Naiwasan ni Gilbert ang unang suntok, pero tinamaan siya ng isang sipa sa mukha na nagpataob sa kanya, katulad ng nangyari kahapon. Akala ng lahat, tapos na ang laban, pero bumangon muli si Gilbert at muling sumugod. Kahit wala siyang nagawa, may fighting spirit pa rin siya. Na-corner siya ni Tino at na-chokehold agad, sa huli, nakawala siya, pero tinapos na ito ni Tino sa isang chop sa batok, at tuluyan nang bumagsak si Gilbert. Wala na siyang pag-asang bumangon muli, habang nagdiriwang si Tino, nagpasalamat siya kay Cry sa pagiging malakas niya, kahit hindi naman talaga siya sinanay ni Cry. Si Greg at Ruda ay naiwan na nakanganga, hindi makapaniwala sa lakas ni Tino. Si Gilbert naman ay hindi matanggap na may mas malakas pa sa kanya. Mula nang una niyang hawakan ng espada, naniwala siyang siya'y destined na maging isang hunter. Sa kanyang pag-eensayo, nalagpasan niya ang mga profesional na swordsman, at nang naging sapat na ang edad niya para maging hunter, nagpunta siya sa kapital at nagbuo ng maliit na party para magsimulang mag-clear ng vaults. Mula nang magsimula si Gilbert bilang hunter, hindi pa siya natatalo kahit kailan. Kahit ayaw ni Tino sa kanya, inaamin niyang malakas si Gilbert. Kaya't hinihikayat niya itong damputin ang espada niya kung gusto pa nitong lumaban. Tumanggi si Gilbert dahil sa kanyang pride, na ikinagalit ni Tino. Sinabi niya na ang sobrang pride ay magdadala lamang ng kapahamakan.
Bagaman ayaw ni Gilbert aminin, alam niyang tama si Tino, kung totoong laban ito, ilang beses na sana siyang napatay. Kailangan niyang tanggapin na hindi siya kasing lakas ng akala niya. Biglang nagsalita si Cry at sinabi na malamang iniwan ni Gilbert ang dating party niya dahil sa pagkakaiba ng lakas. Nagulat si Gilbert dahil tama si Cry, ipinaliwanag ni Cry na ganoon din ang nangyari sa kanyang party, kahit hindi siya umalis tulad ng gusto niya. Maling naintindihan ito ni Gilbert, iniisip niyang napakahusay ni Cry na wala nang makakasabay sa kanya sa Grieving Souls, ang pinakamalakas na party sa kapital. Nagbago ang pananaw ni Gilbert tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakamalakas. Napansin ni Cry ang espada ni Gilbert at magaan na tinapak ito para makita kung ano ang magagawa nito. Sa isang iglap, lumabas ang malalakas na apoy mula sa espada sa utos ni Cry. Labis na namangha si Gilbert dahil kahit kailan, hindi niya napalabas ang ganoong kalalaking apoy, lalo pat hindi nahawakan ni Cry ang hawakan ng espada para gawin ito. Sa mundong ito, ang monum material ay isang substance na hindi nakikita, pero nasa paligid. Sa mga treasure vaults, ang monum ay nagiging pisikal na anyo. Isa sa mga vault na ito ay ang White Wolf Den, na kilala sa pag-spawn ng mga wolf phantoms na basang-basa sa dugo. Masaya si Cry na hindi siya sumama sa quest at pinadala na lang ang iba. Tinanong ni Eva kung sigurado ba si Cry na magandang ideya ang pagpapadala ng mga hindi gaanong bihasang hunters sa Wolf Den. Kumpiyansa si Cry dahil level 3 lang ang vault at bihasa naman ang grupo nila. Pinasalamatan niya si Eva dahil sa impormasyong ibinigay niya tungkol kay Gilbert, labis daw siyang natuwa sa reaksyon nito nang tamaan niya ng hula ang mga detalye tungkol sa nakaraan niya. Masaya si Eva na makatulong, pero interesado siyang malaman kung paano nagamit ni Cry ng madali ang relic ni Gilbert. Ipinaliwanag ni Cry na simple lang ang relic at madali itong kontrolin. Kahit si Gilbert, bagaman baguhan pa lang, ay nagamit ito nang walang masyadong training. Hindi gaanong impressed si Cry sa sarili niya dahil rito. Gayunpaman, mahilig si Cry mangolekta ng relics, kaya pinag-iisipan niyang bilhin ang espada ni Gilbert. Pero agad itong tinanggihan ni Eva, dahil sobrang dami na ng relic collection ni Cry at nauubos ang budget ng Grieving Souls sa mga ito. Kahit na hindi gaanong nagtatrabaho si Cry, malaki pa rin ang sahod niya dahil pantay-pantay ang hatian ng kita ng party. Naghanap si Cry ng paraan para umalis sa usapan at napansin niyang kailangang i-recharge ang isa niyang relic. Kaya't pumunta siya sa isang miyembro ng association para humingi ng tulong. Masaya namang tumulong ang hunter dahil si Cry ay palaging maaasahan. Habang sine-charge ang relic ni Cry, nabalitaan niya ang tungkol sa isang rogue phantom na sumalakay sa isang caravan sa Hilaga. 3 level 3 hunters ang nagbabantay sa caravan, kaya't malamang malakas ang phantom. Iniulat ng association na mukhang nagmula ang phantom sa White Wolf Den at nagkaroon ng mass spawning ng mga wolves sa lugar. Sinubukan ni Cry huwag mag-alala, iniisip na okay lang ang grupo ni Tino. Pero nang marinig niya ang usapan ng mga tao tungkol sa pagtaas ng lakas ng mga halimaw sa White Wolf Den, nagpasya siyang mag-ingat. Mukhang pinag-iisipan ng association na itaas ang threat level ng lugar. Nalaman ni Cry na isang level 5 Lancers party ang nawala sa White Wolf Den, kaya walang paraan na kaya ito ng mga hunters na mas mababa sa level 5. Bigla siyang kinabahan at tiningnan ang quest details, dahil sa wakas na pagtanto niyang kailangan pala niyang i-rescue ang Lancer at ang party nito. Dapat sana binasa niya ng mabuti ang quest bago niya pinadala sina Tino at ang iba pa, pero huli na para bawiin sila ngayon. Napansin ng mga kasama ni Cry sa mesa na kakaiba ang kinikilos niya, kaya tinanong nila kung anong problema. Sinabi ni Cry na pinadala niya si Tino sa White Wolf Den, at agad silang nagulat. Paano raw niya pinadala si Tino, na level 4 lang, sa isang vault na hindi kinaya ng level 5 party? Inisip nila na sinadyang ipadala ni Cry si Tino bilang parte ng training, dahil sino bang irresponsableng teacher ang gagawa ng ganitong misyon nang walang research? Biglang tumayo si Cry, sabay alis, at nagpanik habang naglalakad sa hallway. Pinilit niyang kalmayan ang sarili, iniisip na magaling si Tino at kaya niyang gawin ito. Kasama pa si Gilbert, na halos kasing lakas niya, basta't gamitin nito ng tama ang flame sword. Pero naalala ni Cry na naubos na niya ang lakas ng espada noong demonstration, kaya kung hindi ito ni-recharge ni Gilbert, wala na itong silbi. Samantala,
Papalapit na ang grupo ni Tino sa White Wolf Den at ramdam nila ang malakas na aura bago pa man makarating sa mismong vault. Inaasahan na ni Tino ang ganito, kaya't nag-iwan siya ng will sakaling mamatay siya. Pero naniniwala siyang hindi mangyayari iyon dahil sigurado siyang pinag-isipan ng mabuti ni Cry ang lahat. Iniisip ni Tino na ang pagpili ni Cry sa kanila ay maingat na pinlano, pero si Greg ay duda, dahil kahapon lang sila nagkakilala ni Cry. Bagamat duda rin si Gilbert, naisip niyang baka pinag-aralan talaga ni Cry ang lahat ng hunters bago pa man sila nagkita. Inisip pa nila na ang gulong nangyari sa pub ay parte rin ng plano ni Cry. Bagaman mukhang imposible ang misyon, buo pa rin ang tiwala ni Tino kay Cry. Sa kabilang banda, nagpapanik si Cry, desidido na siyang sagipin sila, kaya't pumasok siya sa secret room at kinuha ang lahat ng relics na kaya niyang dalhin. Habang papalabas, nakita siya ni Eva at inisip niyang sinadya ni Cry ang misyon bilang training para kay Tino. Alam niyang ayaw ni Cry na may mamatay, pero mukhang nag-aalala rin siya kaya susunod siya sa kanila. Napansin din ni Eva na dala ni Cry ang isang slime relic, na ilegal sa ilalim ng batas ng imperyo, pero mukhang wala nang pakialam si Cry dahil gusto niyang maging handa. Pumunta si Cry sa balcony at sinuot ang isang wingsuit relic para makarating agad sa White Wolf Den. Habang umaalis siya, umasa si Eva na ligtas siyang makakabalik, dahil ang huling gumamit ng wingsuit na iyon ay namatay nang sumalpok sa pader. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na laban, na-takedown na ng grupo ni Tino ang Wolf Phantom. Masaya si Greg na nagawa nilang patumbahin ito, pero dismayado si Tino sa performance ng team. Isa lang ang kalaban pero nahirapan pa rin silang lahat, kahit may numbers advantage sila. Tinanong ni Greg si Gilbert kung bakit hindi niya ginamit ang flame sword, na sana'y nagpabilis ng laban. Dito sinabi ni Gilbert na ubos na pala ang mana ng espada, kahit sigurado siyang fully charged dito dati. Na-realize ni Gilbert na ang stunt ni Cry ang nag-discharge sa kanyang relic, at dahil hindi niya ito ma-recharge sa labas, isa na lang itong ordinaryong espada. Inisip ni Ruda na baka mas mabuting bumalik na sila dahil mas delikado na ang misyon kaysa sa una nilang inakala. Sa katunayan, sigurado si Greg na baka patay na ang mga taong dapat nilang iligtas. Kaya't wala raw silbi ang ipagpatuloy ang misyon, pero tumutol si Tino, sinasabing itutuloy nila ang plano kahit anong mangyari. Pilit ni Greg na mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa corpse retrieval mission, pero sinaple siya ni Tino, tiwala siyang buhay pa ang mga dapat nilang sagipin dahil hindi nagkakamali si Cry. Sigurado siyang sinadya rin ni Cry na maubos ang mana ng espada ni Gilbert para turuan silang huwag umasa sa relics. Dahil kumbinsido na ang grupo, nagpa siya silang sundan si Tino. Pero nang marating nila ang White Wolf Den, laking gulat nila dahil ang lahat ng wolves ay nakasuot ng armor at may mga sandata. Malaking problema ito dahil mahirap labanan ng ganito karaming kalaban. Nagboluntaryo si Gilbert na unang sumugod, pero tinawag siyang tanga ni Tino, tiyak na masasalubong agad siya ng mga bala bago pa siya makalapit. Bilang leader ng team, responsibilidad ni Tino na mabuhay silang lahat. Kaya't iminungkahi niyang siya at si Ruda, dahil sa pagiging agile, ang magdi-divert ng atensyon ng mga wolves. Pagkakataon naman ni Greg at Gilbert na umatake mula sa likod. Kahit magulo ang sitwasyon, tiniyak ni Tino na walang magsasakripisyo ng buhay. Habang lumilipad si Cry papunta sa White Wolf Den gamit ang kanyang wingsuit relic, iniisip niya na sana'y magawa ni Tino ang lahat ng paraan para mabuhay, kahit pa kailanganin niyang isakripisyo ang iba. Buti na lang at hindi niya narinig iyon si Tino, dahil tuloy pa rin siya sa paglaban para matiyak na ligtas ang lahat sa grupo. Sa tulong ng kanilang teamwork, naayos nila ang mga kalaban hanggang ngayon, pero hindi naging madali. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay sila ay dahil walang teamwork ang mga wolves. Nang dumating ang mas maraming kalaban, confident sina Greg at Gilbert na kaya nilang tapusin ito. Napansin ni Tino na kahit first time nilang magtulungan, nakakagulat na maayos silang magka-coordinate. Bagamat ayaw niya ang ugali ni Gilbert, aminado siyang mahusay itong lumaban gamit ang espada. Si Greg, sa kabila ng kakulangan sa firepower, ay may sapat na karanasan para mag-coordinate ng maayos. Si Ruda naman, kahit hindi gaanong magaling sa laban, ay sanay sa recon, isang mahalagang tulong para makapag-focus si Tino sa combat. Iniisip ni Tino na siguradong planado ni Cry ang bawat aspeto ng team,
kaya't nagsimula siyang magdasal sa kanya na parang siya'y isang Diyos. Habang nakikipaglaban si Gilbert sa isang wolf, bumalik sa isip niya ang huling pag-uusap nila ng dating party niya. Nainis siya noon dahil hindi nakakasabay ang mga kasama niya sa kanya. Bagamat humingi sila ng paumanhin at sinabing ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila, alam niyang sobrang laki na ng agwat ng lakas niya kumpara sa kanila. Dahil doon, nagpa siya siyang mag-solo hunting, ngunit ngayon, natutunan niyang masarap pala ang lumaban ng may kasama. Matagumpay na napatumba ni na Gilbert at Greg ang huling wolf sa area. Nagpatuloy ang grupo hanggang marating nila ang isang malawak na lugar. Handa na sana silang pumasok, bigla na lang sinabi ni Tino sa grupo na maghintay dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa loob ng kwarto. Tinanong siya ng iba kung iyon na ba ang hunter na dapat nilang sagipin, pero sa tingin ni Tino, ang vault boss ang naroon. Iminungkahi ni Greg na tumakas na lang sila bago pa lumala ang sitwasyon, pero sinabi ni Tino na nakarating na sila sa puntong ito nang walang nasasaktan, kaya't hindi na dapat umatras sa laban sa isang vault boss. Hinimok ni Tino si Greg na maging mas matapang, dahil hindi siya uunlad kung palaging naglalaro ng ligtas. Inamin ni Greg na naging kampante siya sa level 4, dahil sapat na iyon para magkaroon ng disenteng buhay bilang hunter. Ngunit nasanay rin siyang tumakbo sa harap ng hamon, lalo na matapos mamatay ang kanyang mga kaibigan dahil sa pabigla-biglang tapang. Walang sisihan kung pinili niyang mabuhay ng ligtas, pero ang pagsali niya sa First Steps Clan ay patunay na nais pa rin niyang mag-improve. Sigurado siyang nakita iyon ni Cry, kaya siya inilagay sa team na ito. Bagamat mahirap paniwalaan, naisip ni Greg na baka hindi aksidente ang pagkapili sa kanya ni Cry. Tinanong ni Ruda kung mayroon ding espesyal na dahilan kung bakit siya ang pinili ni Cry, pero tanging masabi lang ni Tino ay ang malaking assets ni Ruda. Samantala, si Cry ay naglilibot sa kagubatan malapit sa White Wolf Den gamit ang kanyang wingsuit relic, umaasang tumakas na sana sina Tino at ang grupo nang makita nilang mas mapanganib ang misyon kaysa inasahan. Pero dahil wala pa siyang nakikita, napilitan siyang pasukin ang den. Dahil walang preno ang wingsuit, sumalpok siya sa mga tunnel habang papasok. Pagdating sa vault boss, laking gulat ng grupo, mas malaki ito kaysa sa inaasahan. Nang umatake ang boss, napilitang maghiwa-hiwalay ang grupo para umiwas. Kahit hindi pa nila ito diretsahang nilalabanan, ramdam nila ang tindi ng lakas nito, at nagsimula ng mag-alinlangan si Tino kung kaya ba nila ito. Pero nang mapansin niya ang mahina na bahagi sa ulo ng wolf, pinaalala niya sa sarili na hindi siya bibigyan ni Cry ng misyon na hindi niya kayang tapusin. Humingi siya ng tulong kay Gilbert para harangin ang isa sa mga atake ng boss, habang siya ang tatapos sa laban. Sumugod si Gilbert para kunin ang atensyon ng wolf, hinaharangan ang atake gamit ang kanyang espada. Akala ni Gilbert ay defenseless na ang kalaban, kaya't pumasok si Greg para tirahin ang mga binti nito. Sa kasamaang palad, natabig lang siya tulad ng isang insekto. Habang nagpapatuloy ang laban, mas mabilis nakagalaw sina Tino at Ruda kaysa kay Greg. Nang bumangon muli si Greg para makipaglaban, nabasag ang espada niya sa isang slash mula sa wolf. Muntik na siyang tamaan ng finishing blow, pero nasagip siya ni Ruda sa huling segundo, dahilan para maipit ang palakol ng wolf sa lupa. Sinamantala ito ni Tino at tumakbo sa ibabaw ng palakol para saksakin ang wolf sa batok, tinapos ang laban. Bumalik sa lupa si Tino, duguan pero determinado, tinanong siya ni Ruda kung okay lang siya, at sinabi ni Tino na may healing potion siya, kaya mabilis na nakarecover. Naiinis si Greg dahil nawasak ang espada niya, pero masaya na rin siyang buhay pa siya. Ngayon, kailangan na lang nilang hanapin ang mga nawawalang hunters at makabalik sa bayan. Binigay ni Tino ang kanyang espada kay Greg para magamit muna ito, pero bigla silang tinamaan ng higanteng pana, halos tamaan si Tino sa dibdib. Napansin nilang hindi pa tapos ang laban, 4 pang boss ang dumating, lahat may bagong kagamitan. Pagod na ang grupo at hindi nila alam kung paano lalaban sa 4. Iminungkahi ni Tino na tumakbo sila sa makitid na kuweba para makakuha ng separation mula sa mga wolves. Ngunit nabasa ng mga wolves ang plano nila, tumalon ng isa sa harap ng kuweba at binlock ang pasukan. Ngayon, wala nang ibang opsyon, nagkatinginan sina Greg at Gilbert at nagpa siya na manatili para mag-distract ng mga wolves at bigyan ng pagkakataon ang iba. Habang tumatakas sina Ruda at Tino,
Umaasa sila na dahil sila ang pinakamabilis sa grupo, sila rin ang may pinakamalaking tsansa na makaligtas. Greg at Gilbert ay handang magsakripisyo para mabigyan sila ng sapat na oras. Habang nag-iisip si Tino kung ano ang gagawin, naalala niya si Cry at tinanong ang sarili, ano kaya ang gagawin ni Cry sa sitwasyong ito? Bigla niyang naitandaan ang ring relic at nagkaroon ng ideya. Sinabi ni Tino sa lahat na walang magsasakripisyo ngayon. Planado niyang sugurin ang unang wolf at hiniling niya na suportahan siya ng lahat. Agad na binaling ni Greg at Gilbert ang atensyon ng wolf, habang naghagis naman si Ruda ng kanay sa mata nito, pansamantalang binulag ang halimaw. Inactivate ni Tino ang shooting ring relic, nagpapakawala ng laser beam diretso sa mata ng wolf at tuluyan itong nabulag. Nakakita ng pagkakataon si Gilbert at sumugod para tapusin ang wolf. Subalit kahit bulag, naramdaman ng wolf ang paglapit niya, kaya't nataman si Gilbert at tumilapon sa pader. Agad siyang sinugod ni Tino upang tingnan ang kalagayan niya. Humingi ng paumanhin si Gilbert dahil nasaktan siya, pero sinabi ni Tino na hindi niya kasalanan, plano niya ang pumalpak. Mukhang wala na silang paraan para makaligtas, pero bago makapag-atake ang wolf, bigla itong naitulak sa pader ng may napakalakas na puwersa. Si Cry pala ang bumagsak sa perpektong lugar gamit ang kanyang wingsuit relic, bagamat nalilito pa rin siya kung ano ang nangyayari. Sa kalituhan, hindi niya napansin ang pag-atake ng isa pang wolf. Buti na lang at suot niya ang isa sa kanyang protection rings, kaya't hindi siya tinablan ng kahit anong pinsala. Ang ataking iyon ay dapat nakamamatay, pero nagdala si Cry ng 17 protection rings, kaya't para siyang may 17 buhay. Sa panic, itinuro niya ang wolf at pina-activate ang lahat ng shooting rings niya sa full power, nagpapakawala ng malakas na blast na tumulak sa wolf palayo. Lahat ay namangha sa lakas ni Cry, kahit pa wala siyang planong umatake, nagawa niya iyon ng instinct lang. Sa kabila ng malakas na blast, nakabangon pa rin ang wolf, na inaasahan ni Cry dahil alam niyang mababa ang damage output ng shooting rings. Napapalibutan siya muli ng mga wolves, pero masaya siyang nagdala siya ng sapat na protection rings. Napagpasyahan niyang gamitin ang forbidden slime mula sa kanyang kwintas. Ininspeksyon niya ito sandali bago ito ihagis sa grupo ng mga wolves at sinabing tumakbo na ang lahat. Dahil sugatan ang binti ni Tino, mabagal siyang makatakbo. Tumakbo rin si Cry sa likod, kunwari binabantayan sila, pero sa totoo lang, talagang mabagal lang siyang tumakbo. Habang tumatakbo, bumalik sa alaala ni Tino ang unang araw na nakilala niya si Cry, ang araw na iniligtas siya ng party nito mula sa mga thugs na nagbabalak siyang gawing alipin. Mula ng araw na iniligtas siya ni Cry, si Tino ay naging infatuated sa kanya. Palagi siyang naghahanap ng approval ni Cry, kaya't nang makaligtas na sila mula sa misyon, nervous siyang naghihintay kung ano ang sasabihin ni Cry. Bago pa makapagsalita si Cry, nagsalita si Ruda at sinabi na kahit hindi nila natalo ang mga boss, kahanga-hanga pa rin si Tino bilang leader. Sumang-ayon si Cry, na iniisip na ang totoo, inaasahan niyang patay na silang lahat. Ang mahalaga ay naitawid ni Tino ang lahat ng buhay. Masayang masaya si Tino sa papuri ni Cry, ngunit napansin niya ang sugat sa binti nito. Ginamit ni Cry ang isa sa kanyang healing relics upang ibalik sa normal ang kalagayan ni Tino. Tinanong ni Greg kung babalik ba si Cry para labanan ng mga boss, pero sinabi niyang hindi iyon magandang ideya sa kasalukuyang sitwasyon. Inutusan niya ang grupo na sumunod na lang sa kanya. Sa totoo lang, hindi na iniintindi ni Cry ang rescue mission, ang gusto lang niya ngayon ay makalabas. Ang problema, wala siyang ideya kung saan ang exit, kaya malamang paikot-ikot lang sila. Iniisip ni Cry na sana'y gawin ni Tino at Ruda, parehong 5th class, ang trabaho ng recon, pero buo ang tiwala nila na alam ni Cry ang ginagawa niya, kahit wala talaga siyang plano. Nagsalita si Gilbert at sinabi niyang sigurado siyang may plano si Cry, pero parang wala silang patutunguhan. Tinanong niya si Cry kung papunta ba sila sa exit. Bago pa makasagot si Cry, nagsalita si Tino at sinabing alam niyang hindi ito ang daan palabas dahil nakita niya ang layout sa isang mapa. Sigurado raw siyang may dahilan si Cry kung bakit sila patungo sa direksyong iyon. Sumang-ayon si Ruda pero hiling niya sana'y sabihin ni Cry kung saan talaga sila papunta. Tahimik lang si Cry hanggang sa makarating sila sa isang fork in the road. Random na pinili ni Cry ang isang direksyon, at laking gulat ng lahat nang matagpuan nila ang injured hunters na dapat nilang sagipin.
Sa totoo lang, wala pa ring ideya si Cry sa ginagawa niya, pero dahil sumunod siya sa grupo, nadiskubre nilang nasagip na pala nila ang mga hunter. Habang inaasikaso ng grupo ang mga nasugatan, mamangha si Cry sa pagka-alerto ni Tino, dahil sigurado siyang hindi niya iyon napansin. Ang leader ng nasugatang grupo, si Dave, ay nagpasalamat kay Tino, pero itinuro nito si Cry at sinabing siya ang dapat pasalamatan. Sinubukan ni Cry na ipaliwanag na nagkataon lang iyon, pero walang naniwala sa kanya at inisip nilang modest lang siya. Samantala, binigyan ni Ruda ng healing potions ang mga hunter, pero mabilis pa rin silang nawawalan ng lakas dahil hindi pa sila nakakakain. Naisip ni Cry ang perpektong solusyon, ang magic bag niya, na puno ng chocolate. Ipinagmamalaki niyang may dala siyang halos walang katapusang supply ng tsokolate, kahit wala itong ibang laman maliban doon. Ibinigay niya ito sa mga hunters para makabawi sila. Sinabi ni Cry kay Dave na natutuwa siyang ligtas sila, dahil nang mabalitaan niyang nawala ang isang level 5 party sa dungeon na ito, inakala niyang napahamak na sila. Ipinahayag ni Dave na swerte lang silang nakaligtas. Hindi sa mga wolves sila nagkaproblema, kundi sa isang phantom na balot ng mga buto. Ang halimaw na ito ay nagwasak sa buong party nila ng mag-isa. Puno ito ng galit at puot, kaya kontrolado nito ang buong vault. Sa tingin ni Dave, ito ay ang Curse of the Silver Moon, isang sumpang sumasaklaw sa lahat ng galit at puot ng mga halimaw na napatay sa vault na ito. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang halimaw hanggang sa naging ganap na absolute monster. Bagaman top tier ang kanyang party, sinabi ni Dave na wala silang laban sa halimaw. Tinawag pa niya itong karibal ni Thousand Swords, isang miyembro ng Graven Souls at kinikilalang pinakamalakas na swordsman sa kapital. Si Luke, na tinutukoy na Thousand Swords, ay pinag-aralan ang lahat ng orthodox sword techniques at ginamit ito para matuto ng mas marami pang teknik. Isa siyang prodigy na kayang pumatay ng 12-12 ng kalaban gamit lang ang isang kahoy na espada. Inisip ni Cry na sobra naman ang exaggeration ni Dave, kung ganoon kalakas talaga ang Phantom, matagal na itong hinabol ni Luke. Ngunit matapos marinig kung paano wasakin ng halimaw ang isang level 5 party, napagtanto ni Cry na wala silang pag-asang manalo laban dito. Sa huli, pinagsisisihan ni Cry na hindi niya ini-assign ang misyon na ito kay Arp. Kung siya lang sana ang nagpadala kay Arp, hindi na siya kailangan pang harapin ang ganitong gulo. Ipinaliwanag ni Dave na hindi agad sila pinatay ng halimaw, parang naglalaro lang ito sa buhay nila sa huling engkwentro nila. Ngunit kung muli nila itong makaharap, siguradong tatapusin na sila. Binalingan ni Ruda si Cry at tinanong kung ano ang gagawin nila. Sa loob-loob ni Cry, nagpapanik na siya dahil hindi niya ito napaghandaan. Nag-stare lang siya sa kawalan bago nagkaroon ng ideya, inuutos kay Ruda na dapat nilang unahin ang kaligtasan ng mga sugatan. Dapat silang makaalis ng vault bago pa mangyari ang anumang masama. Dahil si Tino naman talaga ang in charge sa misyon, sinabi ni Cry na siya na ulit ang mamuno mula rito. Ayaw sanang tanggapin ni Tino ang tungkulin dahil nandyan si Cry, pero iginiit ni Cry na siya na ang maging leader dahil ayaw niya itong gawin. Sa huli, sumang-ayon si Tino at nagpa siya na babalik sila sa exit. Mas mabilis silang makakabalik dahil gumaling na ang sugat niya, pero pinaalalahanan siya ni Cry na huwag masyadong bilisin dahil kasama nila ang mga sugatan. Sa totoo lang, sinabi niya ito dahil hindi siya makakatakbo ng kasing bilis ni Tino. Habang tinatahak nila ang vault, sinabi ni Tino na malapit na sila sa exit. Swerte silang hindi nila nakaharap ang Phantom hanggang ngayon, pero kung lumabas ito, nangako si Dave na magiging kalasag siya para mabigyan sila ng oras na makatakas. Tiniyak ni Tino na hindi iyon magiging kailangan, dahil basta kasama si Cry, sigurado siyang ligtas silang makakalabas. Pero sa isip ni Cry, hindi siya sigurado na makakalabas silang lahat. Sa totoo lang, pinag-iisipan na niyang iwan ng iba at takasan ng halimaw kasama si Tino kung sakaling lumabas ito. Pero ngayon, pinilit niyang mag-isip ng positibo. May 5 safety rings pa siya, kaya maaari siyang mabuhay kahit sandali kung sakaling kailangan niyang makipaglaban. Subalit wala siyang iba pang gamit, hindi gumagana ang shooting rings, at nahulog pa ang sword relic habang lumilipad siya papunta rito. Mahirap maging optimistiko sa sitwasyon nila, biglang naramdaman nilang may paparating, kaya agad silang naghanda. Tumayo si Cry sa harap ni Tino upang protektahan siya. Wala siyang attack relics,
pero handa siyang gamitin ang katawan niya bilang human missile gamit ang wingsuit kung kinakailangan. Nag-iba ang aura ng kuweba habang lumalapit ang Phantom. Ramdam ng lahat na wala silang pag-asa laban dito, ngunit bago pa umatake ang halimaw, may napansin si Tino, isang mas nakakatakot na figure sa likod ng Phantom. Nabahiran ng takot si Tino at nakiusap kay Cry na tulungan siya. Sa halip na matakot, nalito si Cry, kilala niya ang figure pero wala siyang ideya kung bakit ito narito. Biglang nag-flash step ang figure at tinapos ang Phantom sa isang sipa, na bumangga ito sa pader. Sigurado si Cry na si Liz iyon, lumapit si Liz kay Cry at nagtanong kung okay lang bang sip-in niya ang halimaw sa pader, dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari rito. Sinabi ni Cry na wala siyang dapat alalahanin, at natuwa si Liz sa sagot nito. Ipinakita niya ang sword relic na nakuha niya habang papunta rito. Nang makita ni Neruda at Greg si Liz, agad silang nakilala ito. Subalit si Dave ay walang ideya kung sino si Liz, dahilan para magalit siya. Hindi siya makapaniwala na may mga hunter na hindi kilala ang Grieving Souls. Masama na ang araw niya bago pa siya makarating dito, naglakad siya pauwi para makita si Cry, pero nalaman niyang pumunta ito sa vault. Sa una, inisip ni Liz na masyadong nag-aalala si Cry, dahil sigurado siyang kaya ni Tino ang misyon. Kaya't laking dismaya niya nang madiskubre niyang hindi kayang tapusin ni Tino ang vault mag-isa. Sinubukan ni Gilbert na ipagtanggol si Tino, sinasabing wala siyang ginawang mali, pero hindi interesado si Liz. Sinipa niya si Gilbert sa pader, halos wala na itong malay dahil sa lakas ng tama. Walang ibang sagabal, pinagsabihan ni Liz si Tino sa pagiging mahina sa kabila ng lahat ng training na pinagdaanan niya. Habang si Tino ay umiiyak at nagmamakaawa ng tawad kay Liz, nahihirapan si Cry na panoorin ito. Nakikita niyang sobrang mahigpit si Liz kay Tino, habang patuloy na sinisigawan ni Liz si Tino, nagulat ang lahat nang makabawi ang Phantom mula sa naunang sipa. Sa kabilang banda, sina Greg at Ruda ay desperadong nagbubuhos ng healing potions kay Gilbert para pigilan itong malagutan ng hininga matapos masipa sa pader. Ayaw ni Cry na masipa rin si Tino, kaya't sinubukan niyang kalmayan si Liz. Sinabi niya na hindi dapat magalit si Liz kay Tino, ipinadala niya si Tino para sagipin ang mga hunters, at nagawa ni Tino ang kanyang misyon. Hindi makatarungang tawagin siyang mahina matapos niyang mapanatiling buhay ang lahat. Nang marinig ito ni Liz, biglang nawala ang kanyang galit at tinanong si Cry kung talaga bang magaling si Tino. Siniguro ni Cry na napahanga siya ni Tino, dahil nasa mood na rin si Cry, pinuri niya si Liz sa wakas sa pagkatuto niyang kontrolin ang lakas ng mga atake niya. Tuwang-tuwa si Liz sa papuri ni Cry, kahit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit kailangang hinaan ang ilan sa kanyang mga atake. Pero dahil palagi siyang kinukulit ni Cry tungkol dito, natutunan niyang pigilin ang kanyang mga strike. Natutuwa si Cry na nakinig si Liz, pero kailangan pa rin siguro itong pagbutihin dahil nasa bingit ng kamatayan si Gilbert mula sa warning shot pa lang ni Liz. Muling humingi ng tawad si Tino sa lahat ng problema, pero hindi nagalit si Liz. Sinabi niya na may talento si Tino, pero kailangan niyang mas lalo pang magsikap upang makabawi sa kanyang kakulangan sa lakas. Samantala, nakabuo ng grupo ang Phantom at isa pang Wolf Boss, handa nang umatake muli. Lahat ay takot sa muling pag-atake, pero si Liz ay naiinis na lang, lalo na't hinugot ng halimaw ang machine gun, na parang may magagawa ito. Sinuot ni Liz ang kanyang maskara at tumayo lang habang nagpapaputok ang wolf. Ang mga bala ay sobrang bagal para sa kanya at wala siyang interes umiwas. Pagkatapos maubos ang bala ng baril, si Liz ay nanatiling walang galos. Sa katunayan, hawak pa niya ang ilang bala at nakapag-ayos pa siya ng pattern mula sa mga nahuli niyang bala. Nagalit muli si Liz nang malaman na natalo si Tino sa isang halimaw na may baril. Naging bihasa na siya sa pag-iwas sa bala mula pa noong 10 taong gulang siya, kaya't insulto sa kanya na isipin ng halimaw na gagana iyon. Bilang pagpapakita kung gaano kadaling talunin ng ganitong kalaban, gumawa si Liz ng backflip sa ere at sa pagbaba, sinipa niya ang wolf sa kalahati, dahilan para ito'y sumabog. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagawa ni Tino ang parehong bagay mula pa noon. Habang nagkukwento si Liz, biglang umatake ang Phantom na may hawak na espada, ngunit tulad ng nauna, wala itong laban. Nahuli ni Liz ang espada gamit ang dalawang daliri,
saka ito sinipa pataas at binugbog ng sunod-sunod na suntok. Habang ginagawa niya ito, sinisisi niya si Tino sa pagiging mahina at sa kawalan ng kakayahan na gawin ito mag-isa. Naiyak si Tino, at naawa si Cry sa kanya, bagamat alam niyang ganito talaga si Liz bilang trainer. Si Liz ang pinakamabilis na hunter sa mundo, kaya't tinagurian siyang Stifled Shadow dahil sa kanyang bilis. Nang matapos ang lahat, nagkita-kita sina Tino, Greg, Rhoda, at Gilbert sa guild. Nagpahayag si Gilbert na gusto niyang ibigay ang Flame Sword kay Cry. Nais niyang magsimula mula sa simula at palakasin ang sarili niya nang hindi umaasa sa espada. Ang ambisyon niya ay maging kasing galing ni Liz at makahuli ng mga bala tulad ng ginagawa nito. Bagamat duda ang iba na makakaya iyon ni Gilbert, sineryoso ni Tino ang ambisyon niya. Sinabi niya na kung nais ni Gilbert maging katulad ni Liz, dapat niyang malaman ang sekreto ng mga maskara nila. Akala ng lahat ay ginawa ito ni Cry para itagang mabuti ang mga galaw ng kanyang party. Pero sa totoo lang, noong umorder siya ng mga maskara para sa Grieving Souls 6 na taon na ang nakaraan, nakalimutan niyang lagyan ng eye holes, kaya't ang buong party ay lumalaban ng bulag mula noon. Dito nagtatapos ang episode 4. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na bahagi.